Good day, everyone. This is report of Group 4, and the title of report is Compensation and Benefits. At sisimulan nito ni Miss Servancia. Compensation and benefits. So, ang compensation po, ito na yung sahod or sweldo na natatanggap ng isang employee. Tulad na lang po ng salary, wage, bonus, at commission. And then yung benefits naman po bukod sa sahod, meron silang matatanggap na health insurance, paid leave, at allowance. Wage and salaries. So kapag nagsasahod yung company, kailangan din nilang i-consider kung paano ba sasahuran ng ibang company yung kanilang mga employees. So, hindi lang sila basta-basta nag-iisip ng amount. Kailangan din nilang tingnan kung paano ba magsahod yung ibang company sa kanilang mga employee. And then, yung managers din yung magde-decide kung magkano ba yung sasahurin ng bawat isa sa mga employees. Kahit din na magkapareho yung trabaho ng dalawang employees, usually, mas mataas yung makukuhang salary ng mas may experience. Yung ibang company naman, meron silang contract na kapag may experience ka, mas mataas yung makukuha mong sahod. Yung next naman is incentive programs. Ang incentive programs, ito yung sistema na kung saan is yung mga company is nagbibigay ng bonus sa kanilang mga employee para ma-motivate ang mga employees na magtrabaho or mas galingan pa sa pagtatrabaho. Ang una dito is yung sales bonuses. So, ang sales bonuses, ito yung uri din ng bonus or rewards na kung saan is kapag naabot or nalampasan nila ang kanilang mga targets sa pagbebenta is magkakaroon sila ng rewards or bonus sa company. And yung sa gain sharing plan, ang gain sharing plan ay isa itong sistema ng isang company na kung saan ang mga empleyado ay nakakatanggap ng karagdagang bonus pag sila ay nakakapagtipid or nakakapagbawas na mga gastusin sa isang company. And sa profit sharing plans, ito naman yung kabuuang kita ng isang company na kung saan is magbibigay ang company ng porsyento para sa kanilang mga employees. Comparable word. Ang comparable word ay tinatawag nating katumbas na halaga ng trabaho. Ito ay isang prinsipyo na nagsasabing kahit magkaiba man ang pangalan o uri ng trabaho, kung pareho ang responsibilidad at bigat ng gawain at pareho rin ang halagang naibibigay nito sa kumpanya o negosyo, dapat ay pareho rin ang halaga ng natatanggap na sahod. Isang halimbawa ng comparable work ay mekaniko at tagagawa ng damit. Sa mekaniko, karaniwang gumagawa ay lalaki. Sa tagagawa ng damit, karaniwang gumagawa ay babae. Pero magkaiba man ang kanilang kasarian, magkaiba man ang kanilang trabaho, parehas naman silang naglalaan ng kanilang kakayahan at parehas lang yung responsibilidad ng kanilang ginagampanan. So dapat parehas lang rin yung kanilang sahod. Ano nga ba ang halaga ng comparable word? Una, promotes fairness and equity. Sinisiguro nito na patas at makatarungan ang sistema ng pagbibigay ng sahod sa lahat ng manggagawa o empleyado. Pangalawa, boost employee morale and reputation. Mas nagiging masipag at masaya ang isang manggagawa dahil nararamdaman nilang sila ay pinahahalagahan. At nakakatulong rin ito sa isang kumpanya na mapaganda ang kanilang imahe. Pangatlo, helps close gender-based wage gaps. Tinatanggal o pinupunan nito ang pagkakaiba sa sahod na dulot lamang dahil sa kasarian ng empleyado. Next po is benefits programs. Yung benefits programs po is ito po yung karagdagang binabayaran ng kumpanya sa kanilang empleyado. And yung benefits programs po is nakakatulong din po siya para manatili at mamotivate pa pong magtrabaho yung kanilang empleyado.
And good day everyone. So, ang ipipresent ko po sa inyo is all about law on wage and working hours in the Philippines. So, una po dito is the right of workers in the Philippines with regard to wage. So, pagdating po sa sahod ng ating mga workers is dapat po pantay-pantay. Wala pong discriminations. Hindi porket babae ka or lalaki ka or LGBTQ ka. So, hindi po doon nagbi-base yung sahod ng isang workers. So, dapat po is nakabase pa rin po sa kanilang trabaho yung kanilang sahod. At sinasabi rin dito na yung decent living of themselves and their family. Sinasabi dyan na kailangan yung sinasahod nila is dapat enough para mabuhay ng maayos yung kanilang workers at ng pamilya nila. Okay? Then, sunod naman po is the right of workers in the Philippines with regard to rest, working hours, and holiday. So, may mga karapatin din ang workers sa tamang working hours nila at sa kanilang pahinga. Hindi puro trabaho lang. So, yun nga po, may mga karapatan sila para magpahinga. So, mamaya, mababanggit natin yung kanilang mga karapatan. So, next po is the Philippine Labor Law provides the following rights. So, ito po yung mga rights ng mga workers. Meron po tayong 8 rights ng workers. So, una is normal working hours shall not exceed at 8 hours a day. So, dapat po ang minimum na hours ng isang employee or ng isang workers is 8 hours lang po. Then, sabi dyan, right not to be required to perform OT work except emergency and the right to OT pay for OT work. So, sinasabi dyan na hindi daw po required ang isang employee na mag-perform ng OT or overtime. Except na lang po sa mga emergency na kailangan nilang tapusin sa kanilang company. So, yun po is kapag po may quota ang isang company or yung workers na kailangan nilang tapusin, doon po pinapayagan silang mag-overtime. So, hindi lang po overtime, kinakailangan po ng yung overtime na yun is kailangan bayaran ng company. Kailangan pong babayaran ng company yung overtime nila. Then, number 2 po is the right to meal period. So, ang isang employee is meron po siyang kailangan po may karapatan po silang may break time, lunch time. So, yun po, hindi dapat po yung 8 hours na yun is puro trabaho lang po. Dapat meron po dong break time nila. Kagaya ng lunch time po. Yun. Next po is the right to shift. The right to night shift differential pay. So, sinasabi dyan na pag night shift ka, so kinakailangan may extra pay kasi mas mahirap magtrabaho sa gabi. Imbis na dapat pinapahinga mo na lang yung gabi, pinapahinga mo na, natutulog ka na, kailangan mo pang pumasok. So, dapat po may additional na pay yung night shift na yun po. Okay? Next is the right weekly rest day. So, dito po pumapasok yung weekend. Yung weekend po, kapag ang isang worker po is nagtrabaho ng whole week, hindi po kinakailangan tuloy-tuloy po yung kanilang pasok. So, kinakailangan din po ng kanilang weekly rest, kagaya po ng Sunday. Kadalasan po sa mga company is yung kanilang rest day is yung linggo. Yun po, okay? Next po is yung sa the right not to be required to work on a rest day except for emergency. So,
hindi po dapat pinipilit yung isang worker na pumasok sa kanyang rest day. Except na lamang daw po kapag mayroong emergency work. Next po is the right to additional compensation for rest day or holiday work. So, kapag po naman pumasok tayo sa ating rest day or sa holiday work, kinakailangan po, ang babayaran po yun. Kadalasan po, kapag pumasok tayo sa rest day o kaya po sa mga holiday, is, ang company po is babayaran po tayo ng double pay. Yun po. Next is naman is the right to holiday pay for a regular holiday as a differentiated from one which is not regular but special holiday. So, ito nga po yung kagaya ng sabi ko kanina sa mga special holiday, kagaya na lang ng mga Bonifacio Day, Rizal Day, and Christmas, New Year. Kadalasan po ito nangyayari sa mga frontliner po, yung mga sa emergency, hospital. So, yun po. Kailangan po is meron din po silang additional pay doon po sa pagpasok nila ng special holiday or sa regular. Then, the last one is yung the right to a service initiative leave. So, ang sinasabi po dito na ang isang worker po is mayroong karapatan sa service initiative leave. Kagaya na lamang po ng sick leave or yung sa mga babae yung buntis. So, pwede mo pong gamitin yun, ang karapatan na yon sa initiative leave ng kunyari buntis ang isang employee nila, then may sakit. So, kahit hindi ka po pumasok, is babayaran ka po ng company. So, yun po ang 8 karapatan ng mga workers. And then, next po is yung minimum wage. So, according po sa Republic Act 602, known as the Minimum Wage Law. So, ina-apply po ito sa mga private enterprise, agriculture, industry, and trade, employees or religious, charitable, and educational organizations. So, yun po yung covered ng law. Then, kabilang din po dito yung sa GOCC, kagaya na lamang po ng PhilHealth, SSS, yun po yung covered ng minimum wage ng Republic Act 602. Then yung hindi naman po kasama sa wage ay sa sa batas o sa RA na to is yung mga kasambahay o yung mga katulong, then yung mga small business na hindi aabot sa 5 employee yung kanilang hindi po aabot sa 5 yung kanilang employee. Yun po yung hindi kasama sa mga minimum wage. So overall, ginawa yung batas na ito para protektahan po yung ating mga workers, para per yung sahod at may tamang oras sa trabaho at sa pahinga nila. So, yun naman po. Sa akin po yung meal and rest periods. A worker is entitled to not less than 1 hour time of 4 regular meals and to rest periods or coffee break of 5 to 20 minutes except as provided in the IIR. And dito naman po is may karapatan ng empleyado sa hindi bawa sa 1 hour o 60 minutes na break para kumain o magpahinga o lumabas sa kanilang opisina. Karaniwang ang time na ito ay hindi bayad dahil off-duty ka na nito. And sa coffee break o short rest naman po ay may karapatan din may chance na mapaikli ang time ng pahinga mo dahil kailangan nila may on duty sa kumpanya. Then sa oras na ito ay dapat bayad or sinusweldo ka kasi time na to ng pagtatrabaho mo. And sa number 2 naman po, a shortened meal period of not less than 20 minutes may be allowed provided that this
period is created as compensable hours work. This meal period may be shortened under the FF condition. Then dito naman po sa pangalawa is may chance na mapaikli ang meal break mo dahil dahil kailangan nila on duty sa kanilang kumpanya para hindi malugi ang kanilang kumpanya. Then dito is dapat sinusweldo ang kanila kasi oras na ito ng trabaho mo or on duty ka na nito. Ito po yung 3 condition na may chance na mapaikli ang yung meal break. First condition, when the work is non-manual in nature or does not involve strenuously physical exertion. So kapag ang trabaho ay hindi nangailangan ng lakas ng katawan. Example po dito is ang mga trabahong nakaupo lang sa harap ng computer at nangailangan ng mabigat na physical na pagod o lakas. Yun po yung sa condition number 1. Yun po yung parang nag-manage ka lang ng computer, parang ganun, hindi nangailangan ng lakas ng katawan. Then sa condition number 2 naman po is when there are actual or impending emergencies or when there is urgent work to be performed in machinery, equipment, or installation to avoid serious loss within which the employer would suffer. Yun na nga po, kung may mga emergency o kung may mabiglang nasira sa makina, kagamitan o installation sa kumpanya, dapat kumpiyanhin agad para maiwasan ang pagkalugi ng kanilang boss o employer. Dapat agapan nila agad ito para hindi masira. Then sa condition number 3 naman po is when the work is necessary to prevent serious loss of perishable goods. And dito naman po is kapag kailangan isalba ang mga pagkain madaling mapanis o mabulok. Halimbawa po dito is kung nagtatrabaho ka sa isang food processing plant at kailangan tapusin agad, dapat asukasuhin mo ito agad, tapusin agad para hindi malugi ang kumpanya nyo. Kumbaga ayusin agad or i-deliver agad ito para hindi masira ang prutas. Proceed naman tayo sa night shift differential. Ang night shift differential ay karagdagang bayad na binibigay sa empleyado kapag nagtatrabaho sila sa gabi mula 10 p.m. to 6 a.m. Halimbawa, kung ang sweldo sa iyo ay 100 pesos kada oras, nadadagdagan pa ng 10%. Sa madaling salita, kung night shift ka, magiging 110 ang sweldo kada oras. Next is government personnel including GOCC, government-owned and controlled corporations. Dito naman, lahat ng mga empleyado ng pamahalaan kasama ang nagtatrabaho sa GOCC government personnel, ibig sabihin, ang mga empleyado ng national at lokal government, halimbawa, guro, pulis, o kawani sa munisipyo. GOCC, ito ang kumpanyang pag-aari o kontrolado ng gobyerno. Next is domestic helpers. Ito ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng bahay, paglilinis, pagluluto, at paglalaba, o pag-aalaga ng mga bata o matatanda. Next is managerial employees. Ang managerial employees ay mga empleyadong may tungkulin, mamahala, magplano at magdesisyon sa isang organisasyon o kumpanya. Kumbaga, sila ang nagmamanage sa isang kumpanya. Next is field personnel. Ang field personnel ay mga empleyadong nagtatrabaho sa labas ng opisina at ang oras ng trabaho ay hindi madaling masubaybayan o makontrol ng employer. Kasi sila ang mga, halimbawa, sales agent, delivery, personnel, ganon. So, malaya silang magtrabaho sa labas kasi hindi naman sila nakikita o hindi sila nakokontrol ng mga employer. Next is employee who work in commission basis, paid and fixed amount. Ang employees who work on commission basis, paid and fixed amount ay mga empleyadong
binabayaran batay sa komisyon o nakatakdang halaga sa kanilang trabaho, hindi ayon sa oras ng paggawa. So, sa madaling salita, ito ay mga empleyadong binabayaran sa pamamagitan ng komisyon o tiyak na halaga kaysa regular na hourly wage. Next is employees in retail and services establishments employing not more than 5 workers. Ito ay mga empleyado ng maliliit na retail o service business na may hindi hihigit sa 5 manggagawa. Next po is overtime. Dito po malalaman natin kung magkano yung mga bayad sa atin sa humigit 8 hours na trabaho. Sa regular workday plus 25%. Sa total rate niya is 125%. Rest day or special non-working day plus 30%. Total rate niya is 130%. Regular holiday plus 30%. Rest day plus regular holiday plus 30%. Rest day plus special holiday 30%. Next po is dito malalaman natin yung competition of overtime pay sa isang oras on ordinary days. 430 divide sa 8 magiging 53 point per hour. Tapos i-multiply sa rate na 125%. 53.75 times sa 125%. Therefore, overtime pay rate niya is 67.19 during ordinary days. Next po is sa rest day, which fall on special day. 8 equals magiging 53.75. Tapos 53.75 plus ay times sa 150. Dito kaya naging 150 kasi plus 10 siya sa on rest day. Tapos special day magiging 20 kasi sa labor code. Tapos multiply sa 130%. 80.63 times 50 magiging 120.95. Therefore, ang overtime period niya is 120.95 sa rest day which fall on special holiday. Next po is on regular holiday. Dito parang lang siya overtime, parang lang siya double pay, ganun. 430 divides sa 8, tapos maging 53.75 times mo lang siya sa 2, magiging 107.5 per hour niya. Tapos i-multiply sa 130% kasi nga siya regular holiday. 107.5 times sa 130. Therefore, ang overtime pay rate niya is 139.75 sa regular holiday. Next po is on rest day which fall on regular holidays. 430 divide sa 8 magiging 53.75. Tapos to nagiging 216 na siya kasi nga 130 plus 130 magiging 260%. Tapos ita times mo lang siya sa 53.75 magiging 139.75 per hour. Tapos multiply mo siya sa rate na 130%. 139.75 per hour mo times mo sa 130% rate. Therefore, ang overtime pay rate is 181.68 sa rest day which fall on regular holidays. Yun lang po. Thank you. So, sa number 1 po is the work performed by the employee need not to be continuous as long as it falls within the same workday. So, dito po is ito yung hindi required na diretso-diretso yung trabaho. Pwede kang magpahinga basta nagagawa mo yung trabaho sa loob ng isang araw. Hindi mo pwedeng lampasan yun or mag-another day ka kasi nagpahinga ka. So, dapat yung sa araw na yun, yun yung trabahuhin mo. Kasi hindi porket nagpahinga ka na, hindi mo nagagawin. Kailangan magpapahinga, pero tatapusin mo yung trabaho mo sa isang araw.
So, number 2 po is undertime cannot be offset by overtime. Ang undertime ay hindi maaaring palitan o bawiin ng overtime sa isang araw. Undertime work on any particular day shall not be offset by overtime work on any other day. So, dito naman po is ito yung hindi mo pwedeng sabihin mo na lang kulang ako kahapon pero babawi ako bukas. Hindi pwedeng ganon kasi magkaiba yung bilang ng undertime sa overtime. Sa pangatlo naman po is managerial employees are not entitled to overtime pay. Dito naman po is yung mga manager o supervisor, hindi sila binabayaran ng extra kahit extend pa sila ng oras kasi kadalasan sa kanila ay may fixed salary na. Sa pang-apat po is all employees shall provide their employees with weekly rest day. Dapat daw po lahat ng empleyado ay kailangan may isang linggong araw na pahinga kahit ano pa yung negosyo nila. So, proceed na po tayo sa next slide. As general rule, employee may not be compelled to overtime work against his/her will except number 1, when the country is at war or under any national or local emergency. So, dito po, need mo ring mag-overtime kapag may emergency na sitwasyon na kailangan ng dagdag na trabaho. For example, nasunugan. So, dapat nandun kayo para makadagdag sa pagtulong sa mga iba pang empleyado. Number 2, when overtime work is necessary to prevent loss of life or property or in case of imminent danger to public safety. So, kailangan dito rin po is kailangan mo ring mag-overtime para maiwasan yung pagkawala ng buhay or ari-arian. For example, sakuna or aksidente. Kailangan kumilos agad. Number 3, when there is urgent work to be performed on machine, etc. in order to avoid serious loss or damage to the employer. So dito po is for example, may nasirang gamit, kailangan mong mag-overtime para ayusin yung dapat gawin. Kasi kung di mo gagawin yun, pwede siyang magdulot ng malaking pagkalugi. Number 4, when the work is necessary to prevent loss or damage of perishable goods. Dito, halimbawa, pagkain or prutas na madaling masira or mabulok, kailangan tapusin na agad yung trabaho para makaiwas sa pagkalugi. Number 5, when the completion or continuation of work is necessary to prevent serious obstruction or prejudice to the business. So, dito naman po is ito yung pagpapatuloy ng trabaho para maiwasan yung malaking abala sa negosyo. Kung di kasi ito tapusin, maaaring pwedeng maapektuhan ng buong negosyo or kumpanya. Number 6, when overtime work is necessary to avail of favorable weather or environmental. So dito, kapag maganda yung panahon o kondisyon ng kapaligiran, kailangan mo mag-overtime. For example, sa pagsasaka, kapag maganda yung panahon at kapaligiran, need mo rin mag-overtime kasi kailangan mong samantalahin na maganda yung panahon para magtrabaho. Kasi kapag maganda yung panahon, mas maganda yung ani mo at magiging malusog yung mga palay mo.